Ayan mga kabarangay, medyo kakaiba po ang ating recipe ngayon dahil ang gagawin po nating lumpiang Shanghai ay syempre nakakasawa naman pag palagi na lang tayong karning baboy. So para po ito sa ating mga kapatid na Muslim. So ang gagawin po natin ay lumpiang Shanghai pero ground beef po ang gamit natin rito ay giniling na baka. So ganito lang po ang ating diskarte dahil ang ating giniling na baka patatanggalin po natin ang kanyang lansang, kanyang lasa. Siyempre para masarap, so una-una igisa muna natin siya siyempre sa maraming bawang. Para maluto na rin ang ating ground beef. Ayan. Ayan, pag medyo brown na po ang ating bawang, lagay na po natin ang ating ground beef. Siguraduhin lang po natin na gisang-gisa siya at siyempre para lumambot na rin siya ng konti at lutuin natin ng maayos. Ayan, kagaya niyan. Ayan, gisa pa natin siguro para talagang lutong-luto siya. At habang ginigisa natin, timplahan na rin po natin ng konting asin, seasoning at syempre yung paminta. Ayan, lagyan na po natin yan. At syempre yung oyster sauce para malasa na ang ating giniling na baka. Ayan, gisa-gisa pa at lutuin pa natin siguro ng mga ilang minutes. So ayan, medyo okay na at medyo luto na. Palamigin lang natin mga kabarangay ang ating ginisa na ground beef. So habang pinapalamig natin, mag-prepare man tayo ng ating sibuyas. Tagtarin lang natin ng maigi ang ating white onion, isang pirasong sibuyas na medyo malaki. At siyempre samahan na rin natin ang kanyang pampalasa, walang iba kundi ang ating celery. Isang tangkay na celery at ganun din, chop-chopin, tagtarin natin, pinuhin po natin ang ating gulay. Ayan. So ayan, maliban sa celery, mayroon din tayong spring onion, halagang 10 piso. Ayan, chop-chopin rin natin na medyo maliliit. Siyempre, isa rin po yan sa mga nagpapalasa sa ating lumpiang Shanghai na baka po yung ating flavor dito. So ang kakaiba rito, dahil lahat po tayong mga Pilipino pwede po tayong kumain ng ganitong klase ng pagkain. Ayan, at syempre meron tayong carrots, pampalasa rin yan. At pampadagdag at higit sa lahat, vitamins para sa ating lumpiang giniling na baka. So ang gawin natin dahil wala tayong blender o hindi natin na ipagiling sa palengke, so pwede natin gadgarin ang ating carrots kung meron po tayong gadgaran sa ating bahay. Ayan, para mapabilis po ang ating trabaho. Ayan na. At medyo malamig na po ang ating giniling na baka. Naglagay na po tayo rito. Nilagay na po natin ang ating sibuyas, celery, spring onion, kalahating cup ng cornstarch, kalahating cup ng harina at syempre yung ating sesame oil. Patakan natin ng sesame oil, siguro mga 1 kutsara, syempre pampalasa yan. Syempre kunting asin, paminta, dagdag lasa, panlasa at syempre yung ating 3 pirasong itlog. Ayan. So ayan, pagkatapos natin ilagay lahat ng ingredients niya, saka naman natin siya haluin na maigi. Kailangan natin haluin na maigi para po talagang mag-ano yung lasa niya, mag-combine ang kanyang lasa. Ayan, haluin lang natin ng haluin lang natin ng haluin. Ayan, pag nahalo na, saka natin ayan, nag-additional nga pala tayo rito ng kunting bitchin, syempre pampalasa din yan. Pero optional naman po kung ayaw ng bitchin, wala namang problema. So ayan, dahil halong-halo ng ating ground beef na timplado na, so prepare naman natin ang ating lumpiang wrapper. Ayan. So ganyan lang, 1 kutsara lang na medyo punong-puno ang ating isang lumpiang Shanghai. Ayos na, ayan. So tsaka lang natin balutin ng maayos, kagaya yan, medyo okay. So mabilis naman gawin to mga kabarangay at tsaka natin lagyan ng pandikit. So bahala na po kayo, pero mas maigi kung yung pandikit na nilagay natin rito ay yung talagang pandikit para dikit na dikit. At syempre pwede na rin tubig at pwede rin itlog, ayan, para pandikit sa ating lumpiang Shanghai. Ayan, ganyan lang at siguraduhin natin, syempre kailangan natin balutin lahat bago natin iprito. Ayan. Ayan, at nabalot na nga natin lahat. Ang diskarte ko nga pala rito mga kabarangay ay tinatabas ko yung dulo. Total wala namang karne yan dahil dulo lang naman ng lumpiang Shanghai para maging malinis at syempre para maging pantay ang ating magkasinlaki lahat ng ating lumpiang Shanghai. Ayan. Pero kung nasa inyo pa rin yan, kung ayaw nyo tabasan ng dulo, nasa inyo naman yan. Ayan.
So syempre ang diskarte po rito para lang maging malinis ang ating lumpiang Shanghai pag ito yung ating pantinda at pag nilagay natin sa ating lalagyan. Ayan, kagaya niyan, medyo pantay-pantay na siya lahat dahil nga yung dulo tinanggal na po natin. So ayan, pagkalipas nga natin malinis at saka natin ipiprito. So ayan, ganyan lang kadali. Simple gumawa ng lumpiang Shanghai ground beef style mga idol. Ayan, lumpiang Shanghai na baka po ang gamit natin rito. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagoong at ang ating sukarapsan, nasa Shopee at Lazada na po. Pwede po tayong umorder mamaya at ilagay po natin yung link sa comment section. Ayan. Gusto niyo umorder, pumunta lang po tayo sa comment section at andun po yung Shopee at Lazada. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat.